Samantala, pati naman mga kababayan natin sa mga probinsya, nagsisimula ng paghandaan ng undas. Balitang hatid ni Isay Reyes. Umaga pa lang puspusa na ang ginagawang paglilinis ng pamilyang ito sa Cotabato Memorial Park sa Kidapawan City para iwas sa dagsa ng maraming tao. Isang linggo bago pa man ang paggunita ng undas, pinili na nilang bisitahin ang puntod ng kanilang namayapang mahal sa buhay. Anila, babalik pa rin sila sa sementeryo sa Sabado para ipagtirik ng kandila at alayan ng panalangin. Sa Lawag City sa Ilocos Norte, imbes na maglaro, nasa sementeryo ang ilang batang ito para may pagkakitaan. Layo nila ang tulungan ng kanilang mga magulang na magbunot ng mga damo sa sementeryong ito at pakintabin ang mga lapida. Laking tulong din sa kanilang pamilya ang kikitain sa kanilang paglilinis. Nagsimula na ring magdatingan ng mga tao sa sementeryo ng Aglipay sa Samal sa Bataan. Bit-bit ang kanilang mga panglinis, magkatulong ang dalawang babaeng ito sa paglilinis ng nicho. Ang grupong ito, pinipinturahan naman ang isang moseleo, habang may mga nagsisemento rin ng lapida. Sa Santiago City sa Isabela, gabi man, tuloy pa rin sa pagpipintura ang pamilyang ito sa isang lapida. Ayon sa mga naglilinis, sapat na ang liwanag ng buwan para magsilbi nilang ilaw sa gitna ng gabi. Ilang kabataan naman ang namasyal sa sementeryo. Sa mga nag-iisip ng magandang lalagyan para sa mga ititirik na kandila, patok ngayon ang mga kakaibang plastic candle holders sa Zamboanga City. Imbes na itapon, ginawang makukulay na holders ang mga recycled na plastic spoon at mineral water bottles. Pwede pang lagyan ng ilaw o di kay kandila ang naturang lalagyan. May dinisenyuhan pa ng bulaklak, habang ang iba pwede gawing flower vase. Nagkakahalaga ng 150 hanggang 250 pesos ang kada piraso, depende sa disenyo at laki. Isay Reyes, GMA News.